Meron tayo, ito na ang ating surprise witness. Aba, Ikaw na, magpakilala. Your Honor. Ito po, yung ating surprise guest today, isa pong lawyer, public servant at politician. Kinilala po sa kanyang napakatapang na paninindigan. At higit sa lahat, importante, dapat hindi lang yung katapangan na nakikita natin kundi yung kanyang malasakit sa mabuting pamamahala. Good governance. Yan. Siya po ay natapos ng master's degree in public administration. Walang-wala, dyan lang naman sa Harvard University's Kennedy School of Government bilang Edward S. Mason Fellow at Class Marshal. Isa rin po siyang graduate ng Economics sa UP Diliman. Aba. Nagtapos ng abogasya sa UP College of Law kung siya po ay kabilang sa top 10 ng klase. Hindi lang yun, tumanggap din ng Dean's Medal for Academic Excellence. Kaya ang iba na ngayon na nakakakita sa kanya, hindi siya kilala, akala ay ganun-ganun lang. No? Iba po yan. Siya kayo nagkamali. Dahil siya ay bago italaga bilang commissioner ng Commission on Elections, COMELEC. Yes. Ibig sabihin sa mga isyong pang-eleksyon, mahusay din po ito. Noong Pebrero 2015, bago siya mapunta ng COMELEC, naging commissioner din ng Commission on Audit. Ako, kompleto si Ricardo's pala. Kaya kung pag-uusapan natin, anomalya, irregularidad, implementation ng project at pag-audit niyan, ang atin pong surprise witness ngayon, masasabi natin credible. At hindi natin matatawaran. Live po dito sa studio, kasama natin, Attorney Rowena Guanzon. Attorney, magandang hapon po. Salamat po, magandang hapon, Jen and Nelson. Salamat po sa Net25. Mayong hapon sa tanan nga makasimanwat, ha? Maayogid. Ano pala kayo? Russian pala kayo? Taga Bacolod si attorney, ano? Para sa aming Ilonggo. Nako, masaya ito. Mga Ilonggo, makinig kayo, ha? Doon sa ating mga bayan, una, kamusta muna kayo, Attorney Guanzon? Mabuti naman po. My health is good. My family is in good shape. We enjoy God's blessings and we help others. Ayan, Simulan ko na ang pagtatanong. Kasi napansin namin na, kasi ang naaalala ko, Jen, ang mas tumatak sa akin yung commissioner siya ng COMELEC. Ay, oo naman. Kasi napakatapang niya magsalita noon, di ba? Pero after nung COMELEC, after niya mawala sa COMELEC, hindi ko na masyadong nasundan. Ang sumunod ng eksena ay sa social media na marami na siyang sinasabi tungkol sa mga viral post din sa social media, no? At saka matitindi. Ang sabi ho ng iba, attorney, ay bakit kaya ganun nangyari? Ano nangyari kay Attorney Guanzon? Bakit puro batiko sa gobyerno? Ano po ba ang kwento sa likod nito, attorney? 25 years po ako na nagsilbi sa gobyerno. Kasama na po dyan, yung naging professor ako sa UP College of Law. Ibig sabihin, sa tagal ko po sa gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at masasamang gawain. Pero dito po, sa administration ni Bongbong Marcos, ito na yung the worst, ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang administration niya dahil hindi ko na po kaya na kimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Ngayon lang, and with good reason. After analysis at objectivity.